Ano ang nangyayari kapag namatay ang pinakamalaking nilalang sa mundo, ang blue whale? Kapag ang isang blue whale, ang pinakamalaking nilalang sa mundo, ay malapit ng mamatay, sinasabing nararamdaman nito ang paparating na wakas. Dahil dito, umaalis ito ng daan-daang kilometro mula sa kinaroroonan nito at isinasagawa ang huling pagsisid sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan, gamit ang buong lakas na natitira sa kanya. Ang prosesong ito ay tinatawag na whale fall. Kapag lumubog na ang bangkay ng balyena, una itong kinakain ng mga pating at eel sa loob ng maraming araw. Ang mga natitirang laman ay tinutunaw naman ng maliliit na uod. Pagkatapos, ang mga tinatawag na zombie worms ay maglalabas ng asido upang tunawin ang mga buto ng balyena na naglalabas ng taba at protina. Ang taba at proteinang ito ay nagsisilbing pagkain para sa mga symbiotic bacteria na namumuhay kasama ng zombie worms. Sa kalaunan, ang natunaw na mga buto ng balyena ay nagiging pataba para sa mga halaman sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay tumatagal ng humigit kumulang 100 taon. Ang kamatayan ng isang blue whale ay hindi lamang isang pagtatapos. Sa halip, ito ay nagiging simula para sa bagong buhay. Sa kanyang pagpanaw, nagbibigay ito ng sustento sa 43 species at 12,400 at 70 iba't ibang organismo. Tandaan, ang bawat buhay ay mahalaga at kahit sa wakas, ang blue whale ay patuloy na nagbibigay buhay sa iba. Paalala ito na sa bawat pagwawakas ay may panibagong simula, isang pagninilay na ang bawat nilalang ay may papel na ginagampanan sa siklo ng buhay.